Alright, andito po kami ngayon sa Bagong Silang 2. Kasama ko po si paring Rolly Mataluti Magana. Ayan, papunta po kami ngayon ng kalsada po ng papuntang Larap, Husi Panganiban, then going to bayan ng Husi Panganiban mismo. Din lulusot kami ng Talubatib, Barangay Talubatib, yung pinaka highway na natin. Ito pong binabaybay namin ay nasa kilometer 304. Kilometer 304, Bagong Silang, Kapalonga Road. Ito po yung magiging reference ninyo pag nakita po ninyo itong elementary na yan, Bagong Silang 2 Elementary School. Yan, dito lang po sa unahan nito yung lilikuan ninyo ng papuntang Larap, Husi Panganiban or Husi Panganiban Town proper mismo. Ito po yung magiging minsan magiging alternate road kapag mayroong mga emergencies dyan sa highway. Pag may baha dun sa kilometer 311 dun sa highway, dito po kayo liliko sa kanan na ito, itong kanan na kalsadang ito. Kasi pag dumiretso kayo dyan, yan po yung papuntang Kapalonga, bayan ng Kapalonga. Ito po ang Bagong Silang to Larap, Husi Panganiban Road. Hindi ko lang po alam kung yun talagang pinakapangalan nitong kalsadang ito. First time po namin na dumaan dito ni paring Rolly. Inaalam po namin din itong daan na ito as requested by one of my subscribers. Na i-vlog ko raw po itong daan na ito going to Husi Panganiban na galing Bagong Silang 2, ano. Kasi ito yung pwede nating gawing alternate route pag nagkabarahan sa highway, na pwedeng lumusot na po ito ng Barangay Talubatib sa Labo, Talubatib, Labo, ano. At shortcut na din po ito pagkagaling ko ng Bagong Silang. Shortcut na rin ito ng going to Panganiban. I guess medyo nakatipid kayo ng kilometers ng takbo ninyo kung dito kayo dadaan. At papunta rin po ng Paracali, pwede din po dito. Galing kayo ng Bagong Silang doon sa Rotunda kung gusto ninyong dito dumaan. Tandaan po ninyo yung pinasukan naming kalsada doon sa Bungad. Yun po ay kilometer 304 plus 900 more or less. Bagong Silang, Kapalonga Road. Then ito po ay Larap, Husi Panganiban or Husi Panganiban Town proper road. First time ko makadaan dito at hindi ko pa gaanong alam itong daan na ito. Ayun. Akala ko may bababaan yung para bang uneven na approach. Okay naman. So hindi lang tayo makapagpabilis ng takbo dito kasi hindi natin kabisado ang daan. So malalaman din po ninyo, ma-update kayo dito sa daan na ito kung anong itsura ng daan ngayon. January 3, 2025. Ito po ang itsura ng daan dito from Bagong Silang to Husi Panganiban, Larap, Husi Panganiban, ano. Kaya lang yung Larap, Husi Panganiban po kasi is kumakaliwa dun sa malapit na sa may dagat.
papasok ng J-Pang, Larap, papasok doon sa Larap. Yun, lumiit na yung kalsada. At yung lugar po ng Jose Panganiban ay kumakanan naman doon. Yun, may detour po dito na ginawa para makalusot kasi nasira yung kalsada dyan. Okay naman, nagawan pala dito ng detour. So lusot naman ang 4 wheels, ano? Kasi meron nga tayo nasa unahan na van. Ayun, medyo nalito kami dun sa sa pagsanga ng kalsada na yon. Kaya gumamit tayo ng Google Map. Ay naku, ganyan talaga pagka ngayon ka palang nakakadaan dito sa lugar na ito. Huwag kayong ganong kabilis dito at parang ang pakiramdam ko doon ang ihigop doon sa bandang kanan. Ayun, ito delikado rin. Wala sa elevation yung kurbada kung hindi nyo kabisado yung daan dyan. Parang pagkurba mong kayong patagilid pag alanganin. Maaari kayong bumalikta doon kung medyo mabilis yung takbo ninyo, mga ate kuya. Hindi naman ahon. Iyan, medyo mahina ang signal ng medyo mahina nga lang po talaga ang signal dito ng talk and text, kasi talk and text ang gamit ko. Hindi tayo makapabilis ng takbo kasi hindi natin kabisado. .4 kilometer, slight right nakalagay. Sabi nila okay naman daw ang daan dito, sabi nila. Kaya malalaman natin ngayon kung anong update ng daan natin ngayon dito. Ayun, nagka-signal na, gumana na yung ating Google Map. Pagamat pwede rin naman kayong gumamit ng Google Map kapag kayo ay pupunta sa isang lugar na hindi pa ninyo alam yung daan. Kaya lang, mas makakatulong po itong video ito para meron kayong idea kung anong itsura po ng daan sa ngayon, ngayong 2025, Kasi kung yung iba ay nakadaan na dito noon pa, yung matagal na, baka meron nang nabago dito na hindi pa ninyo nadadaanan ulit sa ngayon. Ayun, puro kurbada pala dito. Sharp curve ahead nakalagay sa siya nga naman. Ayun na letter U. Naka letter U. Oops. Wow, ganda ng kurbada talaga naman. Letter U yung daan, mga ate kuya. Kaya lang medyo liblib din talaga itong daan na ito. School zone. May school dito. Ayun
Barangay San Pedro. Ayun, Barangay San Pedro. Sa Barangay San Pedro na po tayo mga ate kuya. May Barangay San Pedro din pala dito. Medyo sumikip na naman yung kalsada, parang farm to market road. Medyo alanganin yung parking ng truck, nakatagilid na siya. Kasi hindi siya makapag-park mismo dito sa isang lane kasi maliit yung kalsada, alanganin sa truck. Parang style nung daan papuntang Kapalonga Santa Elena bypass road, parang ganito rin, malapad, may maliit, tapos minsan parang may rough road. Kasi hindi pa po totally tapos yung pag-widening doon sa lugar na yun. Pero palagay ko naman itong lugar na ito ay iwa-widening din someday, kasi lusot-lusotan na pagagandahin na itong daan na ito. Lalo pagka ito ay na-discover ng iba na medyo shortcut, yung galing Manila dito nadadaan, na hindi nadadaan ng Bagong Silang, going to Panganiban, pwede rin na dito na dumaan, shortcut na sila. Kaya lang siyempre dapat tulad nito maipakita natin kung gaano kaganda yung daan dito sa lugar na to. Ayun, Bagong Silang 2 to Sipanganiban Road. Then para mo Sipanganiban, lulusot kami ng Talubatib Labo Highway. Ayun, may signal naman kasi gumagana si Google Map. Sana wag mo akong iligaw. Minsan kasi si Google Map pag yung tulad nung pumunta ako ng Quezon Province, kung saan ako pinadaan, yun naman pala may mga shortcutan. Palibhasa di ko alam yung lugar. Yun, Jura Pro dito mga ate kuya. Dati siyang pavement, kaya lang nadurog na yung pavement. Okay talaga pag may Google Map, dire-diretso lang, hindi na magtatanong sa mga intersection kung saan papunta. Paano kung ang madaanan namin ay intersection na walang bahay, walang tao naglalakad. Wala kaming mapagtanungan, maliban lang kung dati na naming nadaanan yung isang lugar, hindi may idea na or maaalala na namin kung saan kami dating dumaan. Yun, medyo palusong dito mga ate kuya. Dito lang kayo dadaan sa bandang kaliwa kasi yung bandang kanan niya is nadurog yung pavement. Ayun, pababa. Ang haba pala nitong palusong mga ate kuya, kasi nakita ko dun sa ibaba parang ang layo pa nung layo pa nung Kapatagan. May mga malalaking kahoy pa dito. Nyugan. Welcome to Barangay San Pedro. Ganun ba? Siguro kung galing dito sa Panganiban,
Yun. Kasi ang barangay hall nung San Pedro, parang yung nadaanan namin doon, yung may basketball court. Oh, ang haba nga ng palusong dito. Medyo naririnig ko yung kadena ko, parang pumapagakpak, parang maluwag yata eh. Yun, medyo madulas dun, basa. Wow. Pag hindi mo talaga kabisado yung lugar, lalo't kung gabi kadadaan dito, ay talagang yun, may putik. Pero okay naman mga ate kuya ang daan para sa akin, kasi lusot naman yung 4 wheels dito. May nag-clearing naman din naman dito noong landslide. Ayan, may kaunting putik. Lucky, si Blacky. Hindi kumpinsido si Blacky. Puti nga naman ang ang kulay ng aso. Tinawag na Blacky. Palusong pa rin. Haba nung palusong. Ayun, pumantay tapos sa unahan. Baho na. Malakas ang hangin sa helmet ko. Di ko lang alam kung naririnig sa mic ng camera, pero sana naman hindi. Minsan nga kasi hindi na ito naririnig yung tunog ng motor, pero yung boses ko malinaw na napipick up nya. May biyahe pala ditong jeep, Panganiban to San Pedro siguro. So ibig sabihin, itong dadaanan namin dito talagang passable na lusot yung 4 wheels, kasi may biyaheng ang jeep dito eh. Uy. Yun, intersection. Okay. Hindi ko alam kung saan papunta yung intersection na yun mga ate kuya. Di ko may collaborate sa inyo yung kung saan yung intersection na yun kung saan patungo, kasi hindi ko kabisado itong lugar. Pero sundan nyo lang po itong nasa video. Ayan one way yung tulay, Billy Bridge ang style ng tulay. Barracks ng isang kontraktor. At hopefully someday ma-widening ito, tapos mapakinis, magiging alternate route ng Panganiban to Manila. Pwedeng ditong dumaan na, kasi sa nadadaanan namin hindi pa naman siya ganun ka tarik o katirik yung ahon at lusok. So kaya pa naman siya ng mga buses natin, yung mga bus, passengers bus, Kaya lang doon sa may part doon sa may bungad, may maliit na detour. So hindi pwede siguro doon ang bus. Pang lang siya, mga 4 wheels, tapos mga 6 wheelers na may ikli. Yun ang pwede lang doon. Ayun.
Talagang liblib yung lugar, ano. Pero marami naman kaming nasasalubong. Yops, yun. Sa may parting yun mga ate kuya, slow down kayo. At ano siya, uneven approach. Parang isang dangkal yata yung taas nun, nabigla rin ako dun. Talagang mataas yung nilukso ng motor, eh. Pero yung mga kabisado na siyempre dito is ano na, alam na nila yung approach na yun doon. Sigurado hindi na sila mabibigla. Kabisado na nila. Lusong tapos biglang kakanan. Yan. Okay. Medyo nadurog ng kaunti yung pavement. Yugan. Niliitan ko kasi yung sprocket nitong motor na ito para mas mabilis ka ako sa mas mabilis sa highway. Kaya lang pagka ganito namang ahon sa kalusong, nahihirapan yung motor na ito pag sa ahon. Talagang maninigunda or pagka-tarik na maigi ay magpe-premera na ako. Kasi ang premera niya simbilis nung segunda niya dati. Ngayon ingat kayo dito mga ate kuya pag dito sa palusong na ito. May mga palusong po na madulas. Buti na lang tuyo yung pagdaan namin doon. Siguro kung umuulan-ulan, madulas doon sa part na yon. Mga kabahayan na dito. Yun. San Isidro Elementary School. Doon pala yun. Bahagyang ahon pero mahaba. Sa ngayon po passable itong kalsadang ito ng Bagong Silang 2 to Larap Husipanganiban ba, then going to Husipanganiban galing Larap na siyempre ay passable for 4 wheels only, and then sa 6 wheeler siguro na maliit lang, di kahabaan kasi yung detour na ginawa nila doon is one way. Sakto lang talaga yung lapad ng 4 wheels, yun may tulay din dito. Billy Bridge. Bawal magtapon ng basura. O nga naman at ilog yun eh. Tinitingnan ni paring Rolly yung intersection doon. Baka iniisip niya naliligaw na kami. Kasi laging minsan parang pakaliwa. Kasi yung direksyon ng going to Panganiban parang nalalayo sa direksyon ng nililikuan ko. Kung ibabase mo sa kumpas pero okay lang, umiikot lang naman yan kung makikita nyo sa Google Map. May mga landslide din pala ditong naganap. Yun and then 2.9 kilometers turn right.
Whitey. Ang laki ng yag balls ni Whitey. Ang motor ni paring Rolly ay Honda Beat automatic. So napalaban siya dito. And then dito one way. Dito siguro inuumpisahan gawin yung kalsada, mga ate kuya. Kasi may kontraktor na barracks doon kaming nadaanan. Ito siguro yung ginagawa nila. Oo. Ito nga yung heavy equipment nila. One way. One way. Okay. Ganda, durog-durog nga naman yung pavement dito. Tapos nagka-landslide pa. Pero okay naman, passable. Ayan. Parang may mga sasana dito, nipaan. Yung nipa, alam nyo ba yung nipa? Yung ginagawang pawid. Ang tawagin sa lugar namin ay sasa. Parang relax ang dito tahimik ang lugar. Mga tao ay relax. Ano kayang hanap buhay nila dito? Ito, liblib talaga yung lugar. Tahimik. Siguro pag gabi na dito, wala ka halos sigurong marinig na ingay. Kumbaga puro kuliglig. Tapos parang presko yung lugar, malamig sa madaling araw. Nakakabot nga dito yung nagtitinda ng yung pandesal na malunggay pandesal. Medyo madulas yung kalsada. Yun nag-clearing naman din pala dito. Tapos nag-crack yung nag-crack yung kalsada. Yun may 4 wheels na mababa ang silong. So ibig sabihin wala ditong critical na rough road, yung malalalim na lubak, parang kanon. Kasi mababa mababa yung silong ng sakyan Ang problema natin dito, mga ate kuya, pag naplatan ka dito, dapat meron kang reserba yung sa mga 4 wheels dapat laging meron kayong reserba. Ready lagi ang inyong mga reserbang gulong. Kasi wala ditong vulcanizing. Wala pa ako nakikita ang vulcanizing. Ganda ng mga dito, ang laking puno. Nara. Wow. Talagang liblib pa ganda liblib pa yung lugar. May mga residente dito, daming bahay ng lokal. Daming bahay. Ano kayang barangay ito?
Wala akong nabasa kung anong barangay ito. Mataas yung lugar kaya siguro nga walang pwedeng sabihin na mababaha, kaya pag may baha dun sa pwede nga naman itong alternate route na hindi na kayo maghihintay ng kung ilang oras o maghapon para humupa yung baha, makadaan lang kayo. Pero dito po pwede kayong dumaan. Dito po ay kakanan tayo mga ate kuya, turn right, huwag kayong didiretso dyan. Dito tayo. At yun naman, hindi ko rin alam kung saan papunta yung kalsadang yun mga ate kuya. Pero sundan nyo na lang din po ang video ko para kung sakaling makadaan kayo dito, meron kayong idea kung anong itsura na ang kalsada hanggang doon sa may bungad ng papasok ng Larap si Panganiban, and then going to Panganiban. At kung ito'y gagawin ninyong alternate road na kayo ay galing ng Bagong Silang 2 or kayo galing ng Manila at merong nasira tayong kalsada doon sa part ng Bagong Silang going to Dagit and then papuntang Labo, pwede po ninyo itong mga gawing alternate road na lalabas ng Talubatib. Talubatib sa mga mga 4 wheels. Hindi pa advisable sa mga trucks, yung malalaking trucks, sa mga buses. Hindi siya advisable yung lugar, yung kalsada, kasi mayroon doong detour na maliit. Mali ba lang siguro kung i-repair yung detour na yon, makakatyaga na dahan-dahan yung mga buses, mga trucks. Kaya lang dito sa lugar na ito, tulad niya, may mababang mga wires. Kung matataas yung buses, yung mga trucks, sasabit dito sa mga wire na ito, bababa. Di tulad sa mga 4 wheels, okay lang, passable po ito para sa mga 4 wheels. May basketball court. Uy, may mga bakawan dito. Hindi ko lang alam kung dito sa part na ito ay binabaha din. Lalalim din ang tubig. Pero mataas naman yung Ayan, hindi ko lang alam dyan. Pero noong naglalim yung kilometer 311 doon sa Dagit, sa Dagit, sa National Highway, dito po merong dumadaan na nakakalusot sila. So ibig sabihin, mas mababa yung level ng tubig dito kasi ito mismong malapit na sa dagat. Hindi siyempre lalalim na maigi yung tubig pag malapit ka na sa dagat, kasi halos lumilevel na yung baha doon sa tubig ng dagat. Siyempre, ang sabi nung marami, pag ikaw ay unang dating mo pa lang sa isang lugar, parang ang layo ng pakiramdam mo. Ang layo nung nilalakbay mo, ang pakiramdam mo pag unang salta ka pa lang dun sa lugar o nakakadaan ka pa lang. Pero once na ikaw ay bumalik, parang ang dali na. Ito si Panganiban. Bakit? Yun ang tinuturo ni Google Sige, tingnan natin to. Ito si Panganiban daw ito Baka kasi na ito, shortcut na. Oo, kasi yung dating daan siguro
doon ay ito na yung kapalit ng daan. Niligaw na siya. O, yung Google Map naligaw na rin kasi ito pong daan na ito wala pa sa Google, bago lang. Pag dadaan kayo sa, pag susundin niyo yung Google Map, doon kayo ituturo sa may maliit na daan na yun doon. Pero ito na po yung bagong daan, ano, na ginawa going to Sipanganiban or going to Larap. Siguro yung kalsada na yung maliit na yun ay magtatagpo dito sa unahan nito. Yun nga kasi sabi ni Google, magtatagpo dun sa unahan. Okay nga naman, shortcut, sinortcut na nga naman. So ito yung tulad nito yung sinasabi ko nga mga ate kuya, na kung dati kayong nakadaan dito noon na wala pa itong daan na ito, so malamang ay malilito kayo kasi bago na itong daan na ito. May landslide dito, kine-clearing ng loader. Nag-landslide. Siguro loader ito ng LGU o Sipanganiban, ano? Ayun. Okay, so tayo ay lulusot dahan-dahan lang mga ate kuya kasi madulas, natunaw na putik. Si paring Rolly nagpa-car wash kanina, nagsumpit nung kanyang motor, kaya lang di niya expected na mayroong dadaanan na ganito, ano, na putik. So dito pala talaga siya, ano, dito lumusot yung daan na yun. Siguro may rough road pa doon kasi parang nakita ko rough road yung kadugtungan, pero okay naman. Meron na pala ditong magandang daan na ginawa, ano, going to Larap o Sipanganiban and downtown o Sipanganiban. Okay naman po, lusot naman po pala dito. Ayon kay Google, malapit na raw po kami sa intersection ng Larap o Sipanganiban at saka going to Sipanganiban town proper, ano? Wow, mataas na lusong. Check your brake, engine brake. Ito po ay mataas na lusungin, ano, kailangan ang preno ninyo dito ay, ano, active preno at saka engine brake, ano. Ako, naka engine brake na, naka preno pa. Kasi hindi mo pwedeng ibabad yung preno mo, kasi magbabaga yung disc brake mo, ano, sa mga 4 wheels or yung clamp, ang tawag ba doon, may bumabaga daw dyan, eh. Ang haba ng luso yun. Tapos kung ikaw ay nawawala ng preno, ano, dito ka sasalpok dyan sa part na yan. Yung dagat na dito mga ate kuya, oh. Ito Sipanganiban. Ayun, turn right. Kuya, medyo Tutoy, yung kalsada na yan papuntang Larap, yung pakaliwa. Okay, salamat. So yun,
Yang pakaliwa na yun mga ate kuya, pagdating dito sa may tabing dagat, yan going to Larap, Usipang Aniban yan. Ito going to town proper ng Usipang Aniban. Ayun, kasi hindi na po tayo talaga pupunta dun sa may Larap, Usipang Aniban, kasi ang tinutumbok natin ay yung going to Talubatib, ano. Ito yun yung dating daan. Kaya lang ito na yung boulevard, kadugtong ito ng boulevard, ano, yung the longest boulevard in the Philippines, dito sa Usipang Aniban. Ang natatapos pa lang na nadadaanan ay siguro yung part na ito, tapos doon sa may Bagasbas Beach going from Mercedes, ano, doon sa may Daet. Dito kayo liliko ng going to Usipang Aniban. Yan, itong kalsadang ito. Hindi ko alam kung anong lugar itong part na ito. May elementary dito, elementary or high school, parang high school yung itsura niya eh. Di ko lang nakita yung pangalan noong school. Ayun, oh, sikip na. Karamihan dito hindi sila mga nag-helmet, ano. Usipang Aniban na. Sakop na siguro ito ng ano, sakop na siguro ito ng town proper ng Usipang Aniban. Tinuturo ni Google Map ay kakaliwa daw ako papuntang sentro ng Panganiban, pero ako po ay kakanan dyan kasi going po ako ng Talubatib. Dyan, sa part na yan ay kabisado ko na yung daan dyan. Dyan, sa unahan, yung intersection na yan.
Ayan, kakanan na tayo dito mga ate kuya. Ang daming ano. Ayan, oh, wala silang helmet. Ayaw, may checkpoint dito. Okay naman. Ayan, oh. Oli, walang helmet. Okay na. Ayan, si Kuya Rolly Magana, pinauna ko na. Para sige. Ayan. Siya ay naka Honda Click. Ganda ng motor niya, no? Motor ni Kuya Rolly Magana, Rolly Mataluti Magana. Yan ang isa sa pinakamatali kong kaibigan yan. Sinamahan niya po ako dito sa sa pag-survey nitong daan na yon. Ito na po yung Usipanganiban na Talubatib road. Ito ang Santa Rosa ba? Santa Rosa Norte, Usipanganiban. Sa atin pong mga manonood na bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell. At kung nais din po ninyo ng opposite video nitong kalsadang ito na from Talubatib to Usipanganiban, din Usipanganiban Bagong Silang Dos road, yung pwede nating maging alternate route sa mga emergencies na minsan ay nagaganap sa ating highways, hindi naman natin hinahangad. Mabilis talaga ang motor niya, paring Rolly. Honda Click 125. Barangay Santa Rosa Sur. Ayun, Santa Rosa Sur na po ito. Ano daw yun? Hindi ko nabasa yung pangalan ng building. May gagawin pa dito, hindi ko alam kung ano yan kasi pinapatag. Yan, Gintong Himlayan. Sementeryo yan eh.
dito sa Santa Rosa Sur o Panganiban. Kilometer 332. So 331 na ito kasi ano tayo, decreasing pabawas ang bilang ng kilometers. Kapakuan Bridge. Ayun. Sa Kapakuan Bridge. Ito ay Barangay Kapakuan. Kapakuan. Di ko alam kung si Panganiban pa ito or Paracali na. Buti na lang nakisama yung panahon, mga ate kuya, hindi bumagsak ang ulan. Kasi kung umulan ang umulan, hindi tayo makakapag-video na ganito kasi mababasa naman si camera natin. Pero ang sabi nila, itong ginagamit kong camera ay waterproof daw ito, pero ayaw kong makipagsapalaran na isagasa sa ulan or ano, baka na lang. Mahal pa naman yung ating GoPro. Uy, matubig. Malapit na tayo sa intersection ng Batubalani. Ito yung barangay hall ng Batubalani, ano? Ayan, oh. Informative, Manila, Dait, o Paracali. Ito na yung sentro ng Batubalani. Yang kaliwa na yan, mga ate kuya, going to Paracali. Going to Paracali yan. Ito naman ang going to Talubatib. Yung tinatahak nating kalsada na ito. Dami ding ano dito. Marami ring tao sa sentro nila. Batubalani Bridge, kilometer 328 plus 207. Ayan, para lang elementarya ng Batubalani. Ito pong bandang kaliwa na yan, yung maliit na kalsada na yan, yan yung papuntang Tagas Paracali, lusot ng Tagas Paracali, and then daanan din yan papuntang Pinagbirayan, Malaki at Maliit. Yun ang pangalan ng lugar.
umuulan-ulan na. Umuulan-ulan na mga ate kuya dito, pumapatak-patak na ng kaunti. Ano? Ki. Hinintay ako ni paring Rolly. Umagal kasi yung takbo ko dun. May bato. Kapakpukan. May bato nga yata ito. Barangay May Bato. Sakop na po ito ng Paracali mga ate kuya, itong lugar na to. Saan papunta yung daan na yun? Kaliwa. I don't know. Barangay Nico. Barangay Nico, Sitio Nico ito. Pumapatak-patak ng kaunti ang ulan dito sa lugar na ito. I think sakop na po ito ng Barangay Dalnak, Paracali. Dalnak, Paracali. Ang Paracali, ang lugar na Paracali po dito sa amin, yung bayan ng Paracali, yun yung the town of gold. Doon, isa sa lugar na doon ninyo matatagpuan yung 18K na gold. Doon sa mga maggiginto doon sa Paracali. Barangay Dalnak, Barangay Hall ng Barangay Dalnak. Yan o. Then dito sa unahan ay may elementary. Para lang elementary ng Dalnak, Paracali. Buti na lang hindi lumakas yung ulan mga ate kuya. May gasolinahan din dito mga ate kuya. Medyo alanganin ang inyong gasolina. Ito ang boundary ng Paracali and Talubatib. Kilometer 332. Tama ba? 322. 322. Kasi yung intersection ng Talubatib ay kilometer 320.
So 2 kilometers na lang. Sana umabot pa yung ating battery, kasi yung isang battery na ipinapalit ko sana ay hindi gumana. Salamat sa Lazada. Malapit na tayo sa Barangay Talubatib. Yan ay yung agricultural school ng CNSC Technology. 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 Hindi ko napasa yung kaduktong. Ito naman yung ang tawag dito, yung sa Napocor, National Power Corporation. Malapit na ang intersection ng Barangay Talubatib. Pag matatanaw ninyo ang cell site na yan sa unahan, malapit na dyan. At dito naman po sa bandang kanan ay Labo District Hospital. Ayan o, Labo District Hospital. At dito sa bandang unahan, ito na po yung intersection ng Barangay Talubatib. Pag kumanan po kayo dito ay going to Manila, ito yung karatula niya, Manila 320, Matnog sa kaliwa 324, and then sa Dait siyempre 22 kilometers sa kaliwa. So hanggang dito na lang po ate, mga kuya, yung aking video. So thanks for watching, and abangan po ang susunod na video. Maraming salamat.